Paano kung ang hinahanap na lunas ng isang pagod na bayan ay hindi isang bagong mukha, kundi isang pamilyar na apelyido? Sa gitna ng tumitinding krisis sa ekonomiya, patuloy na tensyon sa West Philippine Sea at bangayan sa loob ng politika, isang anunsyo ang muling yumanig sa pambansang eksena, ang pagtakbo ni VP Inday Sara Duterte sa 2028 presidential elections. Ngunit paano kung sa paralel na inaharap, siya ang manalo? Ano ang magiging anyo ng Pilipinas sa ilalim ng kanyang pamumuno? Ito ba ang simula ng mas matatag na estado o mas matinding polarisasyon? Sa dokumentaryo na ito, bubuksan natin ang isang alternatibong realidad, ang isang Pilipinas kung saan si VP Inday Sara ang naging Pangulo. Dito lang, sa Paralel PH. Sa ating parallel senaryo, malinaw ang naging resulta ng 2028 elections. Nanalo si Inday Sara Duterte sa pamamagitan ng sulitong Mindanao Vote, Strategic Coalition Building sa Luzon, at Fragmented Opposition sa Metro Manila. Ang kanyang kampanya ay nakasentro sa tatlong haligi: kaayusan, soberanya, at decisive governance. Ang kanyang mandato ay hindi lamang produkto ng nostalgia sa administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, kundi bunga ng pagod ng publiko sa mabagal na reforma at perceived elite politics. Ang mensahe, hindi na eksperimento ang kailangan ng bansa, kundi pagpapatuloy na may disiplina at pagmamalasakit. Sa unang 100 araw, inilunsad ang agresibong bureaucratic audit, tinanggal ang ilang opisyal na may bayad ng anomalya, pinabilis ang digitalization ng government services, at higit sa lahat, ipinasa ang executive order na nagre-restructure ng National Security Council upang mas mapalakas ang centralized crisis response. Ngunit kasabay nito, nagsimula ang realignment ng political forces. Ang makabayan dapat ang mga kaalyado nito ay naging mas vocal sa Kongreso. Sa ating parallel timeline, nagkaroon ng serye ng mass mobilizations laban sa umunay security-heavy governance approach ng bagong administrasyon. Ang Malacanang sa kabilang banda ay gumamit ng kombinasyon ng legal strategy at public communication campaign upang kontrahin ang naratibo. Sa halip na direktang banggay ng makabayan binigyang diin ng administrasyon ang rule of law framework. Ang mga kaso ay tinala sa korte. Ang diskurso ay nilipat mula sa lansangan tungo sa institusyon. Dito nagsimulang mahati ang opinyon ng bayan. Ang iba ay nakakita ng matatag na liderato, ang iba naman ay nakakita ng patuloy na political consolidation. Sa ikalawang yugto ng kanyang panunungkulan, mas lumitaw ang direksyon ng ekonomiya. Ang prinsipyo, security-driven development. Sa ilalim ng administrasyon nito, inilunsad ang National Infrastructure Shield Program, isang pinabilis na bersyon ng Build 2.0. Priority ang Mindanao Rail Network, modernization ng ports, at food security corridors sa Visayas. Ang economic team ay binuo mula sa combination ng technocrats at regional industrial planners. Ang mensahe sa investors, policy continuity with stricter reinforcement. Sa ating parallel senaryo, nagkaroon din ng dalawang malinaw na epekto. Una, bumaba ang inflation dahil sa agresibong food import timing strategy at lokal na agricultural subsidy reform. Ang presyo ng bigas ay naging mas predictable. Ang peso o ang piso ay naging relatively stable dahil sa disciplined fiscal messaging. Ikalawa, tumaas ang foreign direct investments mula sa ASEAN neighbors na naghahanap ng political decisive markets. Ngunit hindi lahat ay positibo. Ang ilang Western Chambers of Commerce ay nagpahayag ng pag-aalala sa regulatory unpredictability sa sektor ng media at NGOs. May perception pa nga ng tightened civic space. Samantala, ang Makabayan Bloc at civil society groups ay naglatag ng argumento na ang development ay hindi dapat kapalit ng dissent. Sa parallel timeline na ito, nagkaroon ng Senate inquiries tungkol sa intelligence fund allocations.
Ang Malacanang ay tumugon sa pamamagitan ng Transparency Dashboards, isang digital portal kung saan makikita ang disbursement tracking. Ito ang naging strategic countermeasure laban sa aligasyon ng misuse ng mga pondo. Sa bandang huli, ang ekonomiya ay hindi sumabog sa paglago, ngunit naging mas matatag ito. Ang GDP growth ay steady, hindi spectacular. Ngunit sa survey data, sa ating Imagine Future, mas mataas ang perception of order kumpara sa nakaraang administrasyon. Ang pinakamalaking pagsubok ng administrasyong ito ay ang foreign policy. Sa paralel na hinaharap, hindi iniwan ng Pangulong Sara Duterte ang alliance nito sa Estados Unidos. Ngunit mas naging transactional ito. Pinalakas ang Visiting Forces Agreement. Ngunit kasabay dito ay nagbukas ng mas maraming bilateral infrastructure deals sa China. Ang West Philippine Sea ang naging sentro ng tensyon. Sa ilalim ng kanyang liderato, nagpatupad ang Pilipinas ng assertive but role-present strategy. Hindi agresibo, ngunit hindi rin umaalis o maatras. Pinondohan ang modernization ng Philippine Coast Guard at ng Philippine Navy. Sa ating senaryo, nagkaroon ng isang major stand-up incident noong 3 taon ng kanyang termino. Sa halip na maglabas ng matinding retorika, gumamit ang administrasyon ng quiet diplomacy, back-channel negotiations habang pinapalakas ang ASEAN Coalition Response. Ang resulta, walang naganap na digmaan. Sa loob ng bansa, tinati nito ang opinyon ng publiko. Ang mga kritiko ay nagsabing kulang ang tapang. Ang mga taga-suporta naman ay nagsabing ito ang mas realistiko at mas ligtas na hakbang. Samantala, ang relasyon sa Middle East ay pinalakas para sa OFW Protection Agreements. Ang Japan at ang South Korea naman ay naging strategic technology partners ng bansa. Sa pagtatapos ng kanyang termino sa paralel na mundong ito, ang Pilipinas ay hindi naging superpower sa rehiyon, ngunit naging mas predictable na player. Ang political battlefield ay lumipat mula sa lansangan patungo sa legislative technicalities.